Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito po ang Before You Invest in the Stock Market Series, Lesson number 10, Who sets the price of a stock? Sino nagsasabi ng presyo ng isang stock? At dito nagkakamali ang maraming newbie. Akala nila may institution o may government agency na nagsasabi, ito ang presyo ng Jollibee, ito ang presyo ng SM, ito ang presyo ng Ayala. Hindi po ganun yun. Tayo pong publiko ang nagsasabi kung magkano ang presyo ng stock by way of supply and demand, the law of supply and demand. Para pong palengke ng prutas gulay. Wala kayo napapansin? Nagbabago-bago ang presyo ng gulay. Yung carrots ngayon 70 pesos per kilo, next week 100, sa susunod 150. Nagbabago kada linggo. Depende sa supply and demand. Parang totoong palengke, ganun din ng isang stock. Halimbawa, konti lang ang dumating na carrots, no? So, dadami ang nagbebenta kasi maraming carrots na dumating, no? At same lang naman yung bumibili. Yun, mas mataas ang supply kaysa sa demand, babagsak ang presyo. Kasi halimbawa, 300 kilo lang talaga ang nabebenta na 300 kilos ang nabebenta lang na carrots. Kung 400 kilos ang dumating, saan mapupunta yung 100 kilos na yun? Walang buyer babagsak ang presyo po niya, no? Ngayon, kung kukunti naman ng supply, halimbawa, bumagyo, no? At konti lang yung dumating, no? Dati 300 kilos ang laging nabebenta na carrots, 200 kilos lang ang dumating. Saan kukuha yung buyer nung additional na 100 kilos na kailangan nila? Ayun, tataas po ang presyo ng carrots. Ganun po yun. Impluwensya po ito ng human psychology. When more people are selling than buying, sellers become more desperate. With limited demand, sellers compete with each other by lowering their prices to attract buyers. Kaya po bumababa ang presyo. Yung kabaliktaran naman po, no? When many want to buy but few are selling, buyers become more desperate. Kasi with limited supply, yung mga buyer nagko-compete po sa kanila. Akin mo na lang ibenta, babayaran kita mas mahal. Ayun, tumataas ang presyo po. Ganon po siya, no? So, ganon po. Sa stock market, ganon din po, no? Ayan. Sa stock market po kasi, no, buyers send, no? Kasi electronic na po ito. Pinipindot na sa computer ng mga buyer ilan ang gusto nilang bilhin at magkano. Yung seller ganun din. Ilan ang gusto nilang ibenta, magkano. At papasok po ito sa exchange, no? Sa computer system ng exchange. At nakikita po ito ng lahat ng tao kasi the market is open and transparent. Parang ito si Jollibee, no? Ano yung makita mo? Itong kaliwa, ito po tinatawag na bid. Ito po yung gustong bumili. 49,330 shares ang gustong bilhin sa presyong 219 pesos. Okay? 42,640 shares ang gustong bilhin sa halagang, ibenta sa halagang 219.20 pesos. At i-explain ko lang po saglit sa inyo ang psychology. Kung ikaw ay buyer, gusto mo mas mababa ang presyo. Siyempre, gusto mo ba ikaw bibili? Gusto mo ba mas mahal? Hindi, gusto mo mas mura kasi gusto mo ma-maximize, no? Ang power ng pera mo, no? Kung ikaw naman ay seller, no? Gusto mo mas mataas na presyo mo ibebenta. This is basic human psychology na tayong lahat ay greedy. Gusto natin pabor sa atin, no? Kaya ganito po yung pag tiningnan po ninyo, 219 ang pinakamataas na presyo ng gustong bumili. Kung makikita po ninyo, mas mababa yung presyo ng mga gustong bumili, 219 pababa. Mas mahal yung mga gustong magbenta, 219.20 pataas. Dito po nasusupport po natin talaga na ang buyer gusto mas mura. Ang seller gusto mas mahal. Ganun po siya, no? At pag mataas ang demand, doon po talaga tumataas ang presyo po niya. Halimbawa, maganda po ang news, ang mga bali-balita kay Jollibee. Halimbawa, ganda ng kinita. Ayun. Ibig sabihin, dadami ang investor na gustong bumili at dadami po ang order. Ayun. So, eventually, yung nasa kaliwa, tatawid po sila sa kanan. Ganito po siya. Halimbawa, no? Ayan. 219 ang
ang pinaka-maximum no na gustong presyo na bumili ay ang dami nila. Kita mo sa kaliwa, oh, paldong-paldo. Ang lalaki ng volume, 349,000 shares ang gustong bilhin. 400,000 shares, 700,000 shares. Tingnan mo sa kanan yung gusto magbenta, konti lang. So mas desperado yung nasa kaliwa. Mas malamang po, yan ang tatawid sa kabila. Ang sasabihin nung nasa 219, sige na nga, papatusin ko na yung 219.20. Ayun na. Ayun. So magkakaroon na po ng trade. Ang presyo po niya ay magiging 219.20 na po. Tapos pag naubos yung 219.20 na yan, desperado pa rin itong mga nasa kaliwa. Papatol na po yan sa 220. Ayun po, doon na po tumataas ang presyo po niya kasi ang daming gustong bumili kay Jollibee. Ayun po ang ibig ko pong sabihin, no? At yun po yung tinatawag na last price. Kung ano yung huling presyo na nagkasundo ang mga tao, no? Yun po ang tinatawag na last price. Kasi before the trade, yung buyer, siya yung may pera. Yung seller, siya yung may-ari ng stocks, no? Kapag nangyari po yung trade, magbabaliktad po yan, no? Yung stock mapupunta sa buyer, sa seller mapupunta yung pera. At kung magkano yung presyo na nagkasundo sila, yun po ang tinatawag na last price. At yun po ang nagiging presyo po, no? Ng isang stock sa stock market. Maliwanag po ba? Ayun. Yung kabaliktar naman na explore po natin. Halimbawa, ang pangit ng balita kay Jollibee. Oh, lugi. Humina yung earnings. Nagsara yung ganito, nagsara yung ganon. So, ibig sabihin, mas dadami ang gustong magbenta. Kasi ayaw na nila kay Jollibee. Ayun. Ganito ang mangyayari po dyan. Dadami yung nasa kanan. Kita mo naman, 500,000 na. Yung gusto magbenta, 900,000 shares, 600,000 shares. Tignan mo sa kaliwa, yung gusto bumili, konti lang. Mag-aagawan, mas magiging desperado ito nasa kanan. Itong gustong bumili, magbenta sa 219.20, napapakamot na lang ang ulo to eh. O sige na nga, papatusin ko na yung 219. Sige na nga, pera na yan eh. Ayun. So yun no. Kung naubos na yan, 219 na yan, yung 49,000 shares na yan. O, di ba? Marami pa rin gustong magbenta. Sige na nga, papatusin ko na yung 218.80. Tas naubos siya. Papatusin ko na yung 218.20. Ayun, hanggang pababa na po ng pababa ang price. Kasi maraming gustong magbenta. Tingnan nyo yung sa kanan. Ang daming gustong magbenta. Yun po ibig pong sabihin, no? So, emotion shifts, so does the market, no? The urge to buy or sell can change, ha? Huwag niyo pong kakalimutan po ito. Supply and demand. Pero yung supply and demand na po yan, nagbabago po yan. Every second, every minute, every hour, every day. Kasi nagre-react po ang tao sa mga balita, sa mga chismis, sa fear, sa excitement, personal leads, at marami pa pong iba. Even the price movement itself, nakaka-apekto po ng emotion ng tao. Naapektuhan yung supply and demand, no? That's why the balance between buyers and sellers keep shifting, and so does the price. Kaya po malikot ang presyo ng stock market kasi malikot din po ang supply and demand, no? The market moves because people constantly change their minds. Okay, maliwanag ko sana naintindihan niyo po no, kung paano nagbabago ang presyo sa stock market at sino ang nagsiset. So in conclusion, sino ang nagsiset ng price? Wala pong institution na gumagawa po niya, no? This is driven by supply and demand, no? Buyers want low prices, seller want high prices. Walang nangyayari hanggat walang tumatawid sa kabila, no? And a trade happens, no? Pag nangyari isang trade, yung isang side naging desperado, tumawid sa kabila. The buyer gets the stock, the seller gets the money, and then the price is recorded as the last price at yun po ang magiging market price. And that is how the market price is decided in the stock market by real people making real trades. Ayan na. Okay, so God bless po sa inyo. At hanggang dito na lang ang ating lesson. Sana marami po kayong natutunan. Sundan nyo lagi ang ating episode. God bless po. Bye-bye.